Marahil hindi man naging opisyal ang rivalry ng Golden State Warriors at ng Memphis Grizzlies, ngunit ang parehong kupunan mga kaibigan ay natitiyak na nagkaroon ng iilang issue sa isa't isa kung sakaling naghaharap ang dalawang panig kasama ang kanilang competitive battles nang magsimula nga ito noong 2021 play-in game. Ang dalawang teams mga kaibigan ay nagkaroon ng highly contentious series noong huling taon sa Western Conference Semifinals na siyang nag-set ng stage para sa heated games na siyang ginanap sa Christmas Day noong huling buwan. Itong si Stephen Curry ay hindi man naging available para sa Christmas game mga kaibigan, ngunit naglaro naman ito at nag-iwan ng iilang salita na kailanman hindi malilimutan nitong ni Ja Morant at ng buong Grizzlies sa second round series. At sa pagkakataong ito, siya ay naging mainit mga kaibigan laban sa kupunang Memphis. Kasunod ang unang laban ng Golden State Warriors mula sa kanilang pagkapanalo. Itong si Stephen Curry ay nagtungo dito kay Ja Morant at Jaren Jackson Jr. para ibahagi ang mabilisang konting trash talk. Ang rare footage na ito ay inirelease ng Memphis Grizzlies mula sa kanilang off-season YouTube series. Ngunit kasalukuyan nga itong nag-viral sa Twitter. Sa video, maririnig itong si Stephen Curry na sinabing fan as hell felas. Sabay naman ang patanong na salita nitong ni Jaren Jackson Jr. dito kay Stephen Curry na natitiyak talagang nagustuhan nitong ni Stephen Curry ang mga pangyayari. Bago naman ito sumagot mga kaibigan ng absolutely. Ang footage na ito at ang mga sinabi nitong ni Stephen Curry ay ang naging simula para kay Ja Morant, na kung saan nagkomento na rin itong si Ja Morant dito kay Stephen Curry matapos ngang naipanalo ng Memphis ang Game 2 sa panahong ang star point guards mga kaibigan ay naglakad sa isa't isa matapos ang buzzer, at sinabi nitong ni Ja Morant na magkakaroon pa sila ng iilang kasiyahan. Ngunit sa huli, itong si Stephen Curry at ang buong Warriors ay ang halos nagsaya sa series nang tinapos nga nila ang Memphis sa 6 games, at naging daan naman ito mga kaibigan para maiuwi nga nila ang 4 na titulo sa loob ng 8 seasons. Sa kabilang banda naman, itong si LeBron James ay halos nasa dulo na sa kanyang long NBA career, ngunit siya pa rin ngayon ay nakakapaglaro sa elite basketball para sa Los Angeles Lakers. Sa ngayon, siya pa rin ay nakakapag-average ng 28.5 points per game, 8.1 rebounds per game, at 6.6 assists per game. At hindi na isang sorpresa na ang mga numerong nakukuha ngayon nitong ni LeBron ay hindi pa rin mahuhulaan, at ang kanyang longevity ay isa pa rin kahanga-hanga. Siya pa rin ngayon mga kaibigan ay naging malinaw na top 10 player sa liga. Bilang naging resulta sa kanyang elite performances, ang Reddit ay nag-post ng iilang katanungan patungkol sa kung whether nga bang ang kasalukuyang bersyon nitong ni LeBron James ay mas mahusay pa nga ba kumpara sa peak version nitong ni Carmelo Anthony. Ito ay naging one-sided query mga kaibigan dahil halos sa mga fan na ito ay kitang-kitang naging malinaw na mas mahusay pa nga raw ang kasalukuyang LeBron James kumpara sa prime Carmelo Anthony. Na ayon pa nga sa mga fans, ang hindi pagalang dito kay Carmelo Anthony ay nakakaloka, ngunit marahil itong si LeBron ang mas mahusay. Meron ring isa ang nagsabi mga kaibigan na mas magaling pa rin ang LeBron ngayon dahil sa kanyang abilidad sa parehong pagiging facilitator at scorer mga kaibigan. Maging mai-consider pa rin ang stats ngayon nitong ni LeBron mula sa kanyang 10 taon mga kaibigan kumpara sa ngayon. Isa rin sa nagsabi na siya nga raw ay hater nitong ni LeBron, ngunit mas pipiliin pa nga raw niya itong si The King. Isa rin ang nakakalukang nagsabi mga kaibigan na tanging pipiliin lamang niya itong si Carmelo Anthony sa panahong Olympics Carmelo lamang. Meron ring isa ang nagsabi na mahal niya itong si Carmelo at lagi nga niya itong paboritong manlalaro, ngunit naging malinaw na itong si LeBron James ay ang mas naging mahusay. Meron ring isang sumagot na nasa kanyang pag-iisip ngayon na ang mga tao ay minamaliit kung gaano nga ba kahusay pa rin itong si LeBron James sa ngayon. Ngunit ang lahat ng ito ay nangyari dahil siya ay naglalaro ngayon sa isang basurang team. Naging malinaw na sa argumentong ito na mas pinili pa nga nila ang kasalukuyang LeBron James bilang mas mahusay kumpara sa prime Carmelo Anthony.
Ngunit ang katunayang itong si Carmelo, during sa kanyang kapanahunan kasama ang Denver Nuggets, na i-manage nga niyang mapangunahan ang team na ito mga kaibigan patungo sa Western Conference Finals appearance. At pinatunayan na siya ay isang legitimate elite 3-level scorer mula sa kanyang prime. Kayo mga kaibigan, anong masasabi nyo rito? Speaking of LeBron James mga kaibigan, pinatunayan niyang muli ito sa panahong umiscore nga ito ng 43 points para gawing mababa na lamang sa 500 na basagin ang NBA career scoring record nitong ni Kareem Abdul-Jabbar, na kung saan ang Los Angeles Lakers ay nakabawi mula sa kanilang pagkatalo noong huling buwan sa bahay laban sa Charlotte Hornets sa score na 121-115. Si LeBron James ay gumawa ng dalawang alley-oop dunks, kabilang na nga rin dito ang high-flying reverse slam mga kaibigan mula sa pasa nitong ni Dennis Schroeder para itulak ang career total sa 37,903 points, at ito'y nag-iwan na lamang sa kanya sa 484 points sa likod sa matagal nang napapanghawakang record nitong ni Kareem Abdul-Jabbar na mayroong 38,387 points. Si Thomas Bryant ay tumulong rin sa labang ito na mayroong 18 points at 15 rebounds. Austin Reeves at Dennis Schroeder na siyang nakapagtala ng 15 points each para sa Lakers, na napapanghawakan na nga ngayon ang 16-21 win-loss record at nakapagtapos sa 3-2 win-loss record sa road trip. Si Terry Rozier mga kaibigan ang nanguna sa scoring para sa Hornets na mayroong 27 points para pangunahan ang team na ito, na siyang natalo na ng 13 mula sa kanilang huling 16 na laban. Si LaMelo Ball ay dumagdag rin ng 24 points at Mason Plumlee na mayroong 18 points at 14 rebounds para sa Charlotte. Ang Hornets na siyang napapanghawakan ang 10-28 win-loss record ay tinalo noon ang Lakers sa score na 134-130 noong buwang December 23. Itong si LeBron James na siyang nakikitungo sa ankle soreness ay naging mainit sa isang labang ito at dumagdag ng 11 rebounds at 6 assists para mapa-improve nga nila ang 47-7 win-loss record laban sa nagmay-ari ng Hornets na si Michael Jordan. Si LeBron James ay naidala pa rin mga kaibigan ang kanyang paglalaro noong buwang December, na kung saan umabot na nga ngayon ang kanyang average sa 31.2 points over sa kanyang huling 14 games, kabilang na nga rin dito ang 47-point explosion noong araw ng Sabado mula sa kanyang 38th birthday laban sa Atlanta Hawks. Siya ay naging 16 out of 26 mula sa field at gumawa ng 23 points sa second half. Ang Lakers ay ginamit ang 14-0 run para buksan ang second quarter at nakabuo mga kaibigan ng 15-point lead sa halftime. Nagsimulang nag-take over itong si LeBron James sa third quarter sa pamamagitan sa pag-score sa drives, sa mga dunks at sa mga mid-range jumpers. Ngunit siya ay naging 0 out of 5 mula sa 3-point range, habang tinulungan nga niya ang Lakers para itulak ang team sa kalamangan patungo sa 24 points. Kabilang na nga rin ang isang highlight reel na ito mga kaibigan, na kung saan madalas na nga itong ginagamit nitong ni LeBron bilang ang kanyang bagong signature move. LeBron James, another and one opportunity for LeBron James. Anong masasabi nyo muli mga kaibigan sa naging performance ngayon nitong ni LeBron James?